Sa nakaraan ay inatake ng matanda si Damian na hindi niya naiwasan kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sinabi ng matanda na bobo si Damian dahil wala itong ginagawa kundi tumakbo ng tumakbo. Sinuntok ng matanda si Damian na kanyang naiwasan kaya tumama sa puno at nawasak ito sa lakas ng suntok. Napapaisip na lang si Damian na anong klaseng lakas meron ang matanda. Sa lakas nito ay hindi na ito isang fighter. Dumistansya ng ating bida matapos niyang umiwas sa atake. Kumilos na naman ang matanda para umatake, at napansin ni Damian na parang mas bumilis pa ang pagkilos ng matanda. Naiwasan na naman ni Damian ang malakas na sipa ng matanda at tuluyang tumakbo. Habang tumatakbo si Damian ay sinasabi niya sa isip na kailangan niyang makaligtas at mabuhay. Nag-ipon ng malakas na kapangyarihan ang matanda na namumuo sa kanyang mga kamay para ipang-atake sa ating bida. Nang mapansin iyon ni Damian ay kinabahan siya ng matindi. Matapos makaipon ng malakas na kapangyarihan ang matanda ay handa na para atakihin si Damian. Sigaw ng matanda na tingnan na lang Neil kung maiiwasan pa iyon ni Damian. Pinagpawisan ang ating bida at sinabi sa matanda na nababaliw na ito. Ibinato na ng matanda ang kapangyarihan habang sinasabi na mamatay na si Damian. Hindi na naiwasan ni Damian ang atake kaya natulala na lang siya at sinalo ang malakas na atake. Sa lakas noon ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pwesto ng ating bida. Nang hamupa na iyon ay wasak ang paligid at putol-putol ang mga puno. Sa gitna nito ay nakaluhod si Damian na walang pinsala dahil sa kanyang unique traits na zombification. May lumabas na notification na may second minutes na lang na natitira sa kanyang zombification. Lumapit ang matanda kay Damian at sinabi na napakatibay ng ating bida. Sagot ni Damian na wala lang siya kung ikukumpara sa lakas ng matanda. May lumabas muli na notification na may first minute na lang na natitira sa kanyang zombification. Matapos nun ay nawala na ang kanyang zombification form sa katawan habang naiisip ni Damian na akala niya ay mamamatay na siya sa pagkakataong iyon. May notice na nagpakita at sinabi na nakapasa siya sa pagsubok ni Kyrons, ang matandang umatake kay Damian. Sinabi ng matanda kay Damian na mukhang matalim ang dila nito. Sagot ni Damian na binigyan siya ng isa pang pagkakataon kaya kailangan niyang makaligtas sa paraang magagawa niya. Inabot ng matandang si Kyrons ang kamay ni Damian para hatakin sa hukay. Tanong ni Kyrons sa anong ibig sabihin nitong isa pang pagkakataon, at kung ang ibig ba nitong sabihin ay ang power of darkness. Sumangayon si Damian at tinanong kung nakilala ba nito agad iyon nung una pa lang. Tumawa ang matanda at sinabi na malamang napansin agad niya iyon, siya na si Chiron ang chief priest ni Shaka ang ikapitong god. Nagtaka si Damian at nagtanong kung sino ang Shaka na ito at ikapitong god pa. Sinabi ni Chiron na si Shaka ang isa sa pinaka-greatest god sa Arsia. Ito ang Lord ng Land of Darkness at ang katapusan ng oras. Ang walang kabuluhang goddess na si Arya ay hindi kailanman makakamit ang kadakilaan ni Shaka. Napaisip si Damian sa mga pinagsasabi ng matandang Chiron. Ang mga gods ng Arsia ay sina Arya ng liwanag, Phoenix ng apoy, Niza ng tubig, Tenesel ng kahoy, Orate ng metal, at si Crod ng lupa. Sa isip-isip ni Damian na 6 lang naman ang mga gods. Pero ang game system ay hindi nagsisinungaling. Ngumiti si Chiron at sinabi na mukhang handang makinig si Damian kaya sasabihin na niya dito ng direkta. Tanong pa ni Chiron sa ating bida na kung hindi ba nito gustong lumakas. Pahayag ng matanda na narinig niya na maraming adventurer na nanggaling sa ibang mundo ang mabilis lumakas at umunlad. Sagot ni Damian na hindi nagkakamali si Chiron sa narinig nito. Dagdag pa ng matanda na sa kasong iyon aalukan niya si Damian na kanyang maging disciple. Hindi makapaniwala si Damian sa kanyang narinig na gusto siyang gawing disciple ng matandang Chiron na umatake sa kanya. Tumalikod si Damian at sinabi na humanap na lang ng iba na gagawing nitong disciple. Sinabi ng matanda na saan sa palagay ni Damian ito pupunta, sabay binanatan siya ng hampas sa kanyang ulo. Galit na lumingon si Damian sa matanda at tinawag itong matandang hakluban. Ninas naman si Chiron sa tinawag ni Damian sa kanya. Galit na paliwanag ni Chiron na ang otoridad ni Lord Shaka ay hindi mapapantayang kapangyarihan at saklaw. Dagdag pa na kapag naging disciple niya ang kahit na magets na katulad ni Damian ay balang araw makakamit nito ang lakas na parang isang Diyos. Hindi naman naniwala si Damian sa mga pinagsasabi ng matanda na parang nagsisinungaling lang ito.
Galit na sinigawan ni Chiron si Damian dahil sa tigas ng ulo nito. Paliwanag naman ng ating bida na dapat pag-isipan ni Chiron iyon, at bigla-bigla na lang siya nitong kinukuha bilang disciple nito na wala namang maipakita kahit na isang ebidensya man lang. Bilang may isang bagay na hinuhugot si Chiron mula sa kanyang bulsa. Matapos noon ay inilabas niya ang isang lebro at inutos na tingnan iyon ni Damian. Nagtaka si Damian kung ano ang lebrong iyon. Ayon sa notice na ang librong iyon ay ang The Black Pledge Tome of the End of Times. Napatanong si Damian kung ano iyon. Ayon pa sa notice ng mainstream na na-encounter niya ang ikapitong gods. Tumawa si Chiron at sinabi na iyon ay divine item at ang nag-iisang paraan para makausap si Lord Shaka. Tanong ni Damian na kung paano nito nakakausap ang Lord Shaka na ito. Inutos ng matanda na buksan ni Damian ang lebro. Tanong naman si Damian na kung gusto ba ni Chiron na buksan niya ang librong iyon. Hinawakan ni Damian ang libro at akmang binuksan. Sa isip-isip niya na isa lang naman iyong normal na lebro. Utos ng matanda na wag gumalaw si Damian at manatili lamang sa pwesto nito. Paglingon ni Damian ay bumungad si Chiron sa kanyang harapan na nagsasigawan na ng paghampas sa kanyang ulo ng sulpit nito. Dahil sa pagpalong iyon sa ulo ng ating bida ay nawalan na siya ng malay. Paggising niya ay nabigla siya at napahawak sa kanyang ulo dahil masakit pa iyon, kagagawa ng matandang pumalo sa kanyang ulo. May nag-notice at sinabi na nasa ibang lokasyon siya. Ninas siya at napatanong na kung pinadala ba siya ni Chiron sa kabilang buhay para makilala niya ang god nito. Banta pa niya na kapag nakabalik siya ay babanatan niya ito. Sa unahan ni Damian ay may nakita siyang aninong palapit sa kanya. Nagulat siya matapos may isang bata ang lumapit sa kanyang harapan at tumitig sa kanya. May suot ang bata sa ulo na isang bungo ng hayop at may tungkod na bungo. Nilapit ng bata ang mukha nito kay Damian kaya napaisip si Damian na kung sino ang batang ito na nasa kanyang harapan. Kumanta at sumayaw ang bata habang nagpapaikot-ikot kay Damian. Ninas na si Damian at sinabi sa bata na tigilan nito ang paglalaro at sabihin na lang sa kanya kung nasaan siya. Tumigil ang bata at sinabi kay Damian na may pamilyar na amoy ito. Napaisip naman si Damian kung mabaho na siya kaya inamoy niya ang kanyang sarili. Sinabi ng bata na gusto niya, Damian at nag-alok na kung pwede siya nitong maging kaibigan. Natahik ang ating bida at tumitig sa bata. Maya-maya ay tinanong niya ito kung wala bang kaibigan ng batang ito. Galit na sagot ng bata na may kaibigan siya at madami pa siyang mga kaibigan. Dagdag pa ng bata na gusto siya ng kanyang mga kaibigan kaya gusto niya na maging kaibigan din ang mga iyon ni Damian. Itinuro ng bata ang kanyang mga kaibigan sa isang banda. Paglingon ni Damian ay natameme siya dahil ang itinuro ng bata ay ang mga sisiw. Ang mga sisiw na iyon ay ang katulad ng mga sisiw na pinagpapatay niya sa Ilsa. Nagtakbuhan ang mga sisiw kay Damian kaya natakot siya dahil napakarami ng mga sisiw na iyon. Nagsampahan ang mga sisiw sa katawan ni Damian at namangha siya sa mga iyon. Pagmamayabang ng bata na iyon lahat ang kanyang mga kaibigan tulad ng sinabi niya sa ating bida. Matapos noon ay nagtanong ang bata kay Damian kung magkaibigan na ba sila. Hindi naman nakapagsalita si Damian bagkus nakipagkamay na lang siya sa bata bilang pagpayag niya sa alok nito. Sinabi ng bata na sa ngayon ay magkaibigan na sila. Unti-unting nahilot si Damian at tuluyang nanlabo ang paningin sa harap ng bata. Matapos noon ay gabi na nang siya ay magising, nakita niya si Chiron na nagpad-aikit na ng apoy. Sinabi ni Chiron na sa wakas gising na si Damian. Galit na lumingon ang ating bida sa matanda. Samantalang nagtanong si Chiron kung kamusta ang pakiramdam nito. Dinuro lang ni Damian ang matanda sa galit dito dahil pinukpok siya nito sa ulo at tinawag pa niya itong matandang hakluban. Lumapit ang ating bida at sinakaw sa leeg ang matanda. Nagmungkahi si Chiron na bitiwan siya at mag-usap na lang sila. Galit na tugon ni Damian na kung sa palagay ba ng matanda ay hahayaan niya itong makaalis matapos siya nitong muntikan ng patayin. Sa inis ng matanda ay bigla niyang inumpog ang ulo ni Damian, sa lakas ng pag-umpog ay nanginig ang buong katawan niya at nawalan ng malay. May lumabas na notice na malapit na siya sa kamatayan. Hindi niya makokontrol ang kanyang karakter hanggat hindi bumabalik ang stamina nito. Maya-maya ay muli na naman siyang nagising at imunulat ang mga bata. Bumungad sa kanya si Chiron na sinasabi na sa gising na pala ang ating bida.
Hinawakan ni Damian ang kanyang ulo at nagtanong na kung bato ba ang ulo ng matanda dahil napakatigas nito. Tumitig si Chiron sa ating bida pero umiwas lang ng tingin si Damian. Sa isip-isip ni Damian na napamura siya dahil ang matandang si Chiron ay mukha lamang pulubi, pero napakalakas nito. Kaya sa ngayon ay kailangan niyang sumunod dito. Nagtanong si Chiron na kung anong klaseng pag-uusap ang naganap sa pagitan ni Damian at Lord Shaka. Sinabi ni Damian na inalok siya nito na maging kaibigan niya. Tanong ni Chiron na kung tama ba ang narinig niya na inalok si Damian no Lord Shaka na maging kaibigan nito. Tugon ni Damian na ganun na nga. Ngimiti si Chiron at pinaliwanag na ang pagkakaibigan ay pagsisa ng kapatiran. Ibig sabihin lang nun ay si Lord Shaka ay gustong gawin si Damian na tagapagmana nito. Natameme na lang si Damian sa kanyang mga narinig na pinagsasabi ng matanda. Dahil hindi maunawaan ni Damian ang mga nangyayari ay nagtanong siya sa matanda na ano ang palaisipan na iyon. Pinaliwanag ni Chiron na sa ngayon ay kailangan ni Damian sumunod sa kanyang mga ipag-uutos. Tumawa ng tumawa ang matandang hakluban, samantalang si Damian ay nag-iisip kung ayos lang na ang mga nangyayari. May lumabas na notice sa kanyang harapan at sinasabi na nakumplito niya ang mainstream. Na-encounter niya ang ika-7 God Quest. Nang makita iyon ni Damian ay napabuntong hininga na lang siya at naisip na sa ganun paraan pala iyon magtatapos. Inutusan ni Chiron na lumapit sa kanya si Damian. Nagtanong naman si Damian na kung magsasagawa ba sila ng mental training. Sagot ni Chiron na hindi, bagkus pag-uusapan nila ang magiging plano sa hinaharap. Hindi inasahan ni Damian na plano pala ang kanilang pag-uusapan. Pero sinimulan ni Chiron sa isang kwento noong matagal na panahon na ang nakalipas. Nagbuntong hininga na naman si Damian dahil isa na naman iyong bedtime story. Ikinwento ni Chiron na mayroon 7 gods sa kalupaang iyon. Ang mga iyon ay sina Arya of Light, ang goddess ng creation. At si Shaka ang god ng katapusan ng oras. Silang dalawa ang binabalansi sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pero si Arya ay natatakot sa kapangyarihan ni Shaka na mawasak ang kahit ano. Kaya tinipon niya ang 5 pang gods para sa isang bagay. Sinabi ni Arya sa 5 gods na sapat ang kapangyarihan ni Shaka para sindakan silang lahat. Nagtanong pa ito sa 5 gods na kung hindi ba nila pwedeng alisin ang kapangyarihan ni Shaka. May iba't ibang opinyon na binigay ang ibang gods pero wala sa mga ito ng kumontra sa gustong mangyari ni Arya, kaya nagpasya ang mga ito na iselyo ang kapangyarihan ni Lord Shaka. Natatakot ang mga ito sa kapangyarihan ni Lord Shaka, pero sa isang banda ginasto ng mga iyon para sa pansariling kagustuhan. At doon nagsimula ang digmaan sa pagitan ni Lord Shaka at ng 6 na gods. Sa labanang iyon ay nagimbal ang langit at lupa, at ang kontinente ay nagbitik at nahati sa pere-pereso. Kahit siya pa ang god ng katapusan ng oras ay hindi parent siya ganun kalakas para labanan ang 6 na gods. Kaya natalo si Lord Shaka. Mapanatili niya ang kanyang divinity at nahulog sa mahabang pagtulog. Matapos noon ay ipinagkatiwa nito ang kanyang pamana sa kanyang descendant. Sa ngayon ay makalimutan na ng mga tao ang tungkol sa ika-7 god. Matapos marinig ni Damian ang kwento ng matanda ay napagtanto niya na ang descendant pala ni Lord Shaka ay ang matandang hakluban na ito. Kwentong muli ni Chiron na mula nang mawala si Lord Shaka ay napanatag na ang 6 na gods, at wala nang kinakatakutan ang mga ito na magiging banta sa kanila. Pero muna noon ang mga demon ay nagsimulang lumaganap sa buong mundo. Dahil wala na si Lord Shaka ay wala nang humarap sa katapusan ng oras at naiwasan ang kamatayan. At sa ganung paraan lumaganap ang demonic species. Napagtanto ni Damian na marahil si Shaka ang ugat ng darkness, pero ito rin ang mahalagang nilalang na nagbabalansi sa mga bagay-bagay. At ang mga demon ay lumaganap noong nawala iyo. Sinabi ni Chiron na sa nakalipas na libo-libong taon ay nagpagala-gala siya sa di mabilang na kontinente. Para makahanap ng paraan para mabuhay muli si Lord Shaka ang god na kanyang pinagsusilbihan. Naghahanap din siya ng kapangyarihan na maaaring gamitin para matalo si Arya at ang 5 gods. Ang kanyang paglalakbay sa buong mundo ay nauwi sa pagkakataon na makilala niya si Damian. At sa puntong iyon ay disciple na niya ito at ang magiging espada ni Lord Shaka. Kaya kinakailangan ni Damian na hanapin at patayin ang mga descendants ng 6 na gods, kasama na rin si Arya ang goddess of light. Pinagpawisan si Damian sa kanyang mga narinig. Nagtanong si Chiron kung kaya ba iyong gawin ni Damian ang tapusin ang mga ito,
ay lumabas na notice sa kanyang mainstream at sinasabi na mayroon hiling si Chiron at kung tinatanggap ba niya ang hiling nito. Habang tinitingnan niya ang kanyang window ay naiisip niya na ang makalimutan na ikapitong god ay pinapatalas ang kanyang espada para makapagheganti sa loob ng libo-libong taon. At ang tao na magheheganti para sa kanya ay siya. Bumalik sa kanyang alaala ang traidor na si King Arthur na descendant ni Arya. Di na nag-atubili si Damian at sumangayon sa hiling ni Chiron. Lumuhod si Damian habang pumapasok sa isip na ang pagbuhay muli sa ikapitong god at ang pabagsakin ng anim ay hindi isang maliit na quest, pero ang pagkumplito doon ay hindi magiging masama para sa kanya. Nagpatira pa si Damian at binati ang kanyang master Chiron, samantalang tumawa si Chiron dahil karapat-dapat ito bilang kanyang maging successor. May lumabas na notice na siya ay kasalukuyan ng disciple ni Chiron ang priest ng katapusan ng oras. At nakuha din niya ang title na Agent of Vengeance. Habang nakatingin sa window ay naiisip niya na sakto iyon dahil kapag nakatanggap siya ng training mula sa matandang hakluban ay makakapagheganti na siya. Tumayo si Chiron at sinabi na aalis na siya. Magbabaw sana siya pero napagtanto niya na hindi siya tuturuan ni Chiron, kaya pinigilan niya itong umalis. Nagtanong si Damian na kung hindi ba siya tuturuan ni Chiron ng teknik o kahit anuman lang. Sagot ng matanda na anong pinagsasabi ng ating bida. Nakahanap na siya ng successor at sinabi na niya kung ano ang mga dapat gawin ng ating bida, kaya tapos na ang kanyang trabaho. Inilabas ni Chiron ang libro at tumawa dahil may nakalimutan siya. Ibinato ng matanda ang libro at inutos kay Damian na kapag tiningnan nito ang libro ay may makikita ito rito. Pinulot naman iyon ni Damian. Nagsigawa ng formation ang matanda para umalis at bilin niya kay Damian na huwag siya nitong hahanapin. Tumakbo si Damian para pigilan ng matanda kaya napamura na lang siya kay Chiron. Isang saglit lang ay bigla nang nawala si Chiron sa kanyang harapan. Pagtingin niya sa libro ay nagbukas ito tapos may lumabas na notice na may lumabas na bagong quest. Wala siyang nagawa kundi mapamura na lang sa baliw na matandang hakluban. Nang inig na lang siya sa galit dahil inasahan ni Chiron na gagawin niya iyon ng mag-isa nang siya lang at wala man lang tulong nito at gabay. Sa quest nito na buhayin si Lord Shaka at pabagsakin ang anim na gods ay mahirap kung wala man lang gabay nito. Sumigaw siya sa inis dahil paano naman niya matatapos ang quest na iyon. Sinipa na lang niya ang isang malaking bato para pagbuntingan ng galit niya sa matanda. Sumakit na ang kanyang ulo at natanong ang sarili kung posible ba ang quest na iyon. Dahil alam niya na ang anim na descendants ng mga gods ay kanyang kasama noong nilabanan nila ang Demon King Abraxas. Sila din ang pinakamalakas na warriors sa buong mundo. Ito ay sina Crimson Agnes, Internal Ice Siren, Ashwood Hollow, Strong Iron Cyrus, at Great Rock Luke. Ang mga descendants ng mga great gods ay may mga malalakas na kapangyarihan na maituturing na isang disaster. Lalo na ang descendant ni Goddess Arya, ang Radiant King Arthur. Kilala ito bilang God of Magic matapos nitong mahawakan ang Infinite Circle. Tanong niya sa kanyang sarili na kung kaya ba niyang talunin si King Arthur at ang ibang descendant sa prime ng mga ito. Pero walang dahilan para matakot siya sa mga ito. Hindi niya alam kung bakit pero kapag naiisip niya ang tungkol sa naging katapusan niya noon. Ngayon nagbalik na siya at nabigyan ng pagkakataon, ay gagawin niya ang hiling ng matandang hakluban at tatalunan ang nagtraidor sa kanya na mukhang pusit. Sa puntong iyon na ikuyong ni Damian ang kamao sa kaseri-usong sinabi na gagawin niya ang lahat upang matapos ang misyon, dahil wala naman siyang ibang pagpipilian. Napabalikwas naman siya sa gulat ng biglang sunod-sunod na tumunog ang notification, kasabay ng pagkilala ng librong End of Time sa ating bida natanggap din niya ang napakadaming mga aksyon. Natanggap ni Damian ang mga kategoryang Return to Village, Oracle, Rune Cage, Item Appraisal, Demonstration, Combination at Production, samantalang ang iba pang mga kategorya ay hindi maidagdag dahil mas nasa mababang level pa lang ang ating bida. Sabay-sabay na na-activate ang lahat ng bagong kategorya na natanggap ni Damian, kasabay ang malawak ng itiniginawa niya habang nakatingin sa lumulutang at nagliliwang na aklat. Naisip pa ni Damian na ito marahil ang tinatawag nilang famed multi-item. Ang aklat na ibinigay sa kanya ay isang malakas na item na nagtataglay ng napakarating functions, agad itong kinuha ni Damian sa kamuling pinagmasdan ng bawat pahina. Lalong lumakas ang loob ng ating bida harapin ang kanyang misyon, dahil alam niyang nasa panig niya ang kapalaran at wala siyang anumang dapat na ikatakot.
Kasunod yun agad na isip ni Damian na subukan ang abilidad ng libro, pinindot niya ang unang nakita kung saan nakapaloob ang deconstruction item.